Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa isang makasaysayang araw nitong August 19, 2025, nagsagawa ng malaking joint naval at air exercise ang Armed Forces of the Philippines, AFP, kasama ang Australian Defence Force, ADF, at ang Royal Canadian Navy, RCN. Ginawa ito malapit sa Southwest Lubang Island, Mindoro, bilang bahagi ng Exercise Alon 2025. Ang naturang aktibidad ay hindi lang basta simpleng pagsasanay. Isa itong simbolo ng malalim na kooperasyon ng Pilipinas sa dalawang bansang kaalyado, Australia at Canada, na kapwa may malaking papel sa pagpapanatili ng regional security at freedom of navigation sa Indo-Pacific. Para sa episode na ito, tatalakayin natin ang masinsinan ng detalye ng naval at air exercises na isinagawa, ang kahalagahan nito sa seguridad ng Pilipinas, at kung paano nakakaapekto ang ganitong mga joint exercises sa balance of power sa buong rehiyon. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang naval component ng Exercise Alon 2025. Sa operasyon na ito, pinagsama-sama ang mga pangunahing surface assets mula sa tatlong bansa. BRP Jose Rizal, FF-150, ang multi-role frigate ng Philippine Navy at isa sa pinakamodernong barko ng AFP. HMAS Brisbane, DDG-41, isang Hobart-class destroyer ng Royal Australian Navy na kilala sa Advanced Aegis Combat System nito. HMCS Ville de Quebec, FFH-332, isang Halifax-class frigate ng Royal Canadian Navy na matagal nang ginagamit sa international missions. Ang kombinasyon ng tatlong barko mula sa tatlong bansa ay nagpakita ng interoperability, ang kakayahan ng magkakaibang puwersa na mag-operate ng sabay sa iisang layunin. Sa ganitong mga naval drills, hindi lang simpleng maneuvering ang tinututukan. Kasama rin dito ang communication protocols, coordinated defense tactics, maritime interdiction, at anti-submarine warfare simulations. Bakit mahalaga ito para sa Pilipinas? Dahil ang ating bansa ay nakapwesto sa isang kritikal na sea lane of communication, ang West Philippine Sea at mga karatig na dagat. Ang mga barkong dumadaan dito ay may dalang langis, produkto, at iba't ibang kalakal na mahalaga hindi lamang para sa Pilipinas, kundi para rin sa buong rehiyon. Kung walang collective effort para panatilihin ang freedom of navigation, posibleng malagay sa panganib ang global trade at regional stability. Kaya naman, malaking bagay ang makitang kasama natin sa exercises ang Australia at Canada, dalawang bansang may matibay na commitment sa international maritime law. Kasabay ng naval drills, naganap din ang isang napakahalagang bahagi ng Exercise Alon 2025, ang Air Integration Exercises. Dito, lumipad ang mga fighter aircraft mula sa Philippine Air Force at Royal Australian Air Force. Mula sa PAF, lumahok ang FAF-IFTYPH Fighting Eagle, isang light combat aircraft na backbone ng ating kasalukuyang air defense capability. Mula naman sa Australia, dumating ang FA-18F Super Hornets, twin-engine multirole fighters na mas advanced pagdating sa range, payload, at avionics. Dagdag pa rito, kasama rin ang EA-18G Growler, isang electronic warfare aircraft na ginagamit para i-jam o i-disrupt ang radar at communication systems ng kalaban. Sa exercise, nagsagawa ang dalawang panig ng Basic Fighter Maneuvers, BFM, at Dissimilar Air Combat Tactics, DACT. Ang BFM ay karaniwang tinatawag na dogfighting, isang malapitang labanan sa ere kung saan sinusubukan ng mga piloto na makuha ang best position para mag-engage ng missile o gun attack. Para sa PAF pilots, malaking oportunidad ito para makipagsabayan sa mas advanced na jets gaya ng FA-18F. Samantala, ang DACT naman ay ang pagsasanay ng magkaibang klase ng fighter aircraft laban sa isa't isa. Layunin nitong turuan ng mga piloto kung paano i-maximize ang strengths ng kanilang aircraft habang naiintindihan ang weaknesses ng kalaban. Sa madaling salita, ito ay isang simulation ng real-world encounters, dahil sa totoong laban, bihira na parehong klase ng jets ang magtatapatan.
Para sa Pilipinas, napakahalaga ng exposure na ito. Dahil sa FAFIFTYPH, limitado ang ating air combat capabilities kumpara sa mas malalaking bansa. Ngunit sa pamamagitan ng DACT, natututo ang ating mga piloto kung paano mag-handle ng engagements against 4th Gen o kahit 4.5 Gen fighters, na posibleng kaharapin natin sa actual conflicts. Hindi rin pinalampas sa exercise ang aspeto ng electronic warfare. Dito pumasok ang Australian EA-18G Growler. Ang Growler ay may kakayahang i-disable ang enemy radar, communication systems, at surface-to-air missile guidance sa pamamagitan ng powerful jamming equipment. Para sa Pilipinas, malaking bagay na makita ang ganitong platform sa aksyon. Dahil sa kasalukuyan, wala tayong ganitong klaseng specialized aircraft. Ngunit sa pamamagitan ng exercises tulad nito, natututo ang ating mga air defense planners kung paano mag-integrate ng electronic warfare sa overall air strategy. Mahalaga ito dahil sa modernong digmaan, hindi na sapat ang may malakas na armas. Kailangan ding marunong gumamit ng information at electromagnetic spectrum para makuha ang kalamangan. Sa kabuuan, ang Exercise Alon 2025 ay hindi lamang simpleng military drill. Isa itong strategic signal sa buong Indo-Pacific. Una, ipinapakita nito na handa ang Pilipinas na palakasin ang defense ties nito sa iba pang democratic nations. Hindi na tayo umaasa lang sa iisang bansa, bagkus, pinapalawak natin ang ating network ng security partners. Ikalawa, ipinapakita rin ito na seryoso ang Australia at Canada sa kanilang papel sa regional stability. Bagaman geographically malayo ang Canada, pinatunayan ng kanilang presensya na ang seguridad sa Indo-Pacific ay may global implications. Ikatlo, malinaw din ang mensahe nito sa mga bansang nagtatangkang magpabago ng status quo sa rehiyon. Hindi basta-basta papayagan ng international community ang paglabag sa freedom of navigation at international law. Marami ang nagtatanong, ano ang pakinabang ng Pilipinas sa ganitong klase ng exercises? Ang sagot ay tatlong bagay: training, credibility, at deterrence. Training, nakakakuha ng actual experience ang ating mga sundalo sa pakikipag-coordinate sa modernong militar ng ibang bansa. Ang mga natututunan dito ay hindi matutumbasan ng simpleng classroom lectures. Credibility, sa pamamagitan ng pakikilahok sa international exercises, pinapakita ng Pilipinas na seryoso tayo sa ating defense commitments at kaya nating makipagsabayan. Deterrence, kapag nakikita ng ibang bansa na may kakayahan tayong makipag-operate kasama ang malalakas na allies, nagdadalawang isip ang mga potensyal na aggressors na basta-basta tayong e-bully. Kung pagbabatayan ang nakaraan, makikita natin na tuloy-tuloy ang paglago ng international defense cooperation ng Pilipinas. Mula sa balikatan exercises kasama ang US, hanggang sa mga kasalukuyang multilateral activities gaya ng Alon 2025, unti-unti nang lumalawak ang ating defense diplomacy. May posibilidad din na sa hinaharap, makasama natin ang iba pang partners gaya ng Japan, South Korea, at European allies sa ganitong klase ng exercises. Kapag nangyari yon, mas lalo pang lalakas ang collective capability ng ating rehiyon laban sa anumang banta. Para naman sa Philippine Air Force, ang exposure sa advanced fighters gaya ng FAEIGHTEENF at electronic warfare assets tulad ng EA-18G ay maaaring magsilbing inspirasyon at reference point sa kanilang modernization goals. Sa pagdating ng multi-role fighter program ng PAF, maaaring makuha natin ang mga leksyon mula sa mga ganitong joint exercises. Sa kabuuan, ang Exercise Alon 2025 na isinagawa sa Southwest Lubang Island ay isang napakahalagang milestone sa defense cooperation ng Pilipinas, Australia, at Canada. Pinagsama ang naval power ng tatlong bansa, ang air combat skills ng PAF at RAAF, at ang electronic warfare expertise ng Australia. Lahat ng ito ay nagbigay ng malinaw na mensahe, handa ang Pilipinas at ang ating mga kaalyado na ipaglaban ang freedom of navigation, regional stability, at collective security. Habang nagpapatuloy ang mga ganitong klase ng activities, mas tumitibay ang posisyon ng Pilipinas sa rehiyon. At higit sa lahat, mas lumalawak ang ating kakayahan na protektahan ang ating teritoryo at karapatan bilang isang soberanong bansa.